Unang kabanata, sa ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalakbay sa liku-likong daan ng Ilog Pasig patungo sa Laguna. Sakay nito sina Don Custodio, Ben Zaid, Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, Padre Irene, Simon at Doña Victorina. Tanging ang Doña lamang ang ginang nakasama sa pangkat ng mga Europeo. Mainit ang ulo niya sapagkat walang may nais kumausap sa kanya. At mas lalo namang uminit ang kanyang ulo sa bawat sigaw ng kapitan ng barko ng "Bapor! Estribor!" "Aba, kapitan, bakit doon patungo ang inyong mga mangmang na timonel?" "Sapagkat doon po ay napakababaw." Mahinahong tugon ng kapitan ng barko. "Kaunting tulin ng makina! Kaunting tulin, kapitan! Bakit hindi tulinan ng husto?" Masasadsad po tayo sa malawak na palayang iyan. Ang walang bahalang sagot nito. Kilala si Doña Victorina sa buong kapuluan sa kanyang napakagaspang na pag-uugali. Pinakikitunguhan lamang siya ng mabuti kapag kasamahan niya ang kanyang kinupkup na pamangking si Paulita Gomez. Napangasawa ng Doña si Don Tiburcio na isang Kastila. Mabait ito, subalit nang hindi na rin makatiis sa ugali niya ay umalis ito at nagtago. Nabalitaan naman niyang nagtatago ito sa Laguna, kaya pupunta siya roon upang hikayatin itong bumalik sa kanya. Masiglang nag-uusap at tinatalakay ang iba-ibang paksa ng mga naroon upang sadyang maiwasan ang pakikitungo sa Donya. Napag-usapan nila ang pagtutuwid sa liku-likong ayos ng ilog at ng mga gawain ng Obras del Puerto. Binanggit naman ni Padre Salvi ang Puente del Capricho na gawa ng isa nilang kapatid na hindi natapos dahil sa pamumuna ng mga pantas sa agham na ang tulay di umano ay walang katatagan at may kahinaan. Subalit hanggang sa mga sandaling iyon ay buong-buo pa. Sa pagnanais na mapansin ng pangkat, muhing-muhing sumabad si Doña Victorina. "Talaga namang walang maayos na lawa sa lupaing ito." Agad na nagsalita ang mag-aalahas na si Simon. "Ang lunas ay napakadali at sa totoo lamang ay hindi ko malaman kung bakit walang sino mang nakaisip nito. Humukay ng isang matuwid na kanal mula sa bunganga ng ilog hanggang doon sa Maynila." Tanging si Don Custodio ang sumalungat sa panukalang iyon ng mag-aalahas. Aniya'y malaking pera ang gagastusin at maraming bayan daw ang masisira. Nagtanong pa siya kung saan naman kukuha ng pambayad sa mga manggagawa. Ang sagot naman ng mag-aalahas ay gamitin daw ang mga bilanggo at bihag at kung kukulangin pa ay sapilitan daw pagawain ang lahat ng naninirahan doon. Ang ganoong kaparaanan naman daw ay maaaring magbunga ng kaguluhan, tugon naman ni Don Custodio. "Pag-alagain ng itik o pato ang lahat ng mga naninirahan sa baybay ng lawa. Ang mga susong kinakain ng itik ay kasama sa mga buhangin sa ilalim ng lawa." "Ngunit, Don Custodio," ang paismid na wika ni Doña Victorina, "kung ang lahat ay mag-aalaga ng itik, darami ang itlog na balot, nakapandidiri. Mabuti pa itabunan na lamang ang lawa kaysa dumami ang nakapandidiring balot." Ikalawang kabanata, sa ilalim ng kubyerta. Ang karamihan sa sakay ng bapor ay matatagpuan sa ilalim ng kubyerta. Lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan, kaya naman masikip ang lugar para sa mga pasahero. May dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matandang malakas pa at tuwid ang tindig. Ang isa ay si Basilio, isang estudyante ng medisina at kilala sa kahusayan sa panggagamot at kahanga-hangang pangangalaga sa mga may sakit. Si Isagani ang isa pa, siya'y mataas, mataba at higit na bata kay Basilio. Isang makata na nagtapos sa Ateneo at may ugaling mapagkamalungkutin at walang kibo. Ang kausap naman nila ay si Kapitan Basilio na galing sa pamimili sa Maynila. Si Kapitan Tiago po ay katulad pa rin ng dati. Ani Basilio na may pailing-iling pa. Ayaw na siya'y paggamot at alagaan pa. Marahil sa sulsul ni Padre Irene ay pinapupunta niya ako sa San Diego upang maging malaya siya sa pagitid ng apyan. Ayon kay Kapitan Basilio ay isang salot ng bagong panahon ng apyan. Kilala raw ng matatanda ang gamot na iyon, subalit walang nagpapakalabis sa paghitit niyon maliban sa mga Tsino. Napuntang muli sa Akademya ng Wikang Kastila ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Sasalungatin niya ni Padre Sibila. Anito, "Hayanin niya siya.
Ani Basilyong pasuntok na pinagkikiskis ang dalawang kamay. Kaya yan narito sa Baporay upang makipagkita sa Kapitan General sa Los Baños. Natawa na lang si Kapitan Basilio. Pagdakay umalis na rin ito. Nooy napag-usapan naman nilang dalawa si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at may pinag-aralan. Ani Isagani ay ipinahahanap sa kanya ni Doña Victorina, ang asawa nitong si Don Tiburcio de Espadaña. Ito pala ay doon nagtatago sa bahay ng kanyang tiyuhing si Padre Florentino. Ilang sandali pa ay dumating si Simon at kinausap ng magkaibigan. Ipinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon at sinabing hindi sila magkababayan datapwat hindi lubhang magkalayo ang kanilang bayan. Kinumusta ni Simon ang lalawigan ni Isagani. Itinanong niya kung may katotohanan ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa kahirapan. Hindi kami bumibili sapagkat hindi kakulangan sa aming buhay. Ang nagdaramdam na tugon ni Isagani sa mag-aalahas. Ipinaliwanag naman ni Simon na wala siyang masamang hangarin sa ginawang pagtatanong. Ang alam niya, ipinauubaya lamang ng mga praile at mga Pransiskano ang pamamahala sa simbahan sa mga paring Indio kapag dukharaw ang isang bayan. Inanyayahan ni Simon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa. Aniya, sinabi umano ni Padre Camora na kaya raw tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at hindi ng serbesa. Kung gayoy sabihin ninyo kay Padre Camora na kung tubig sana ang iniinom niya sa halip na alak o serbesa, marahil makabubuti sa lahat. Magtatagumpay kami at hindi siya magiging dahilan ng bulong-bulungan, sabi ni Basilio. Dagdag din ni Isagani, kahit na ang tubig ay matabang ay naiinom, napapawi ang bisa ng alak at pumapatay ng apoy. Kapag pinainit ay nagiging singaw, kapag pinagalit ay nagiging malawak na dagat na minsay nagwasak sa buong mundo. Tinanong naman ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan nagiging sulak at malawak na karagatan ng tubig. Sumagot si Isagani, kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mamunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Ang pag-uusap na iyon ay idinaan sa biro ni Basilio. Binigkas pa niya ang tulang isinulat ng kaibigang si Isagani. Ngunit agad na sumagot si Simon pagkatapos. Pangarap, walang kahihinatnan. Ang matamlay na sagot ni Simon. Hahanapin pa ang mga makina. Mabuti pa'y inumin ko ang aking serbesa. Noon din ay walang paalam na umalis si Simon. Ipinagtaka naman ni Basilio ang pagiging mapusok ni Isagani. Ipinagtapat naman itong siya raw ay natatakot kay Simon. Sinisiko na kita'y patuloy ka pa rin, ang sabi ni Basilio. Hindi mo ba alam na ang taong iyan ay tinatawag na Kardinal Moreno? Kamahal-mahalang itim kung ibig mo at siyang sanggunian ng Kapitan General. Maya-maya ay lumapit sa kanilang dalawa ang isang utusan at nagsabing ipinatatawag daw si Isagani ng kanyang amaing si Padre Florentino. Ikatlong kabanata, ang mga alamat. Naabutan ni Padre Florentino na nagtatawanan ng mga tao sa itaas ng kubyerta. Pinag-uusapan din ng mga pari ang pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Unti-unti na raw tumatawad sa mga singil ng simbahan ng mga Indio at bumabanggit pa ng mga taripa na ibakay sa taripa ng Arsobispo si Basilio Sancho. Ani Padre Salvi ay hindi raw yata batid ng mga Indio na tumataas ang halaga ng mga bilihin at kung tutuusin ay mas mura pa nga raw ang halaga ng binyag kaysa sa isang manok. Nang sandaling iyon ay nagbalik na si Simon mula sa ilalim ng kubyerta. Agad tinanong ni Don Custodio na wari nalimot na ang kanilang pagtatalo kung saan ito nanggaling. Nang hinayang siyang hindi nito nakita ang magagandang tanawin sa paligid. Ani Simon ay wala raw namang kwenta sa kanya ang alinmang pook na kanyang makikita kung wala rin namang alamat ang mga ito. Ang Ilog Pasig ay may mga alamat, ang sabad ng kapitan ng barko. Sinimulang isalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang tirahan daw ito ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu at sa halip ay nasalin sa mga tulisan ng takot sapagkat madali nilang nahaharang ang mga kaawa-awang namamangka na kinakailangang makipaglaban sa maling agos ng ilog at sa mga tao. Lumipas na ang panahon, ngunit lagana pa rin ang mga sabi-sabi tungkol sa pagtaob o paglubog ng mga bangkang dumaraan dito.
Nabanggit din ng kapitan ng alamat tungkol kay Doña Jeronima at inanyayahang si Padre Florentino ang magsalaysay niyon. May magkasintahan umano sa Espanya at ang lalaki ay naging arsobispo sa Maynila. Nagbalat kayo raw ang babae bilang isang lalaki, sinundan ng kasintahan sa Maynila at hinihiling na sundin nito ang pangakong pagpapakasal sa kanya. Ngunit may ibang naisip ang arsobispo. Sa halip na pakasalan ay pinatira niya ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Doon na umano ito nanirahan, tumanda at namatay. Napakagandang alamat! Ang bulalas ni Benzaib. Susulat ako ng isang pahayag tungkol dyan. Tunay na nakalulungkot. Sasabihin na sana ni Doña Victorina na iniisip niyang manirahan din sa isang kuweba nang tanungin ni Simon ang tila gulilat na paring Pransiskano. Ano ang sa palagay ninyo, Padre Salvi? Para sa akin ay hindi marangal na gawaing itira ang isang binigo ang pag-asa sa isang yungib o kuweba sa pampang ng ilog na mapanganib dahil sa mga tiyanak at duwende. Marahil mabuti pa at sa isang kabanalan at lalong angkop sa nakaugalian na sa bansang ito ang ikulong siya sa beaterio katulad ng Santa Clara at dadalawin na lamang at lilibangin paminsan-minsan. Ano sa palagay ninyo? Hindi ko mahahatulan at hindi ko rin hahatulan ang ugali ng mga arsobispo. Ang matigas na sagot ng Pransiskano na siyang gobernador eklesyastiko at kahalili ng arsobispo. Walang kabuluhang isipin ang isang bagay na hindi mangyayari. Upang mabago naman ang kanilang usapin ay isinalaysay ang alamat ni San Nicolas na nagligtas umano sa isang di binyagang inchik sa buwaya sa ilog. Humingi raw ito ng saklolo kay San Nicolas at sa isang iglap ay naging bato ang buwaya. Nang datna ng bapor ang lawa ay nagtanong si Benzaib sa kapitan kung saang banda raw doon napatay ang isang lalaking nalimot niya ang pangalan kung Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro naman ng kapitan kung saan. Sa tubig ay naghanap pa ng baka si Doña Victorina ng pagkamatay kahit 13 taon na nakalilipas mula nang mangyari iyon. Ayon kay Padre Salvi ay nakasama daw ng ama ang bangkay ng kanyang anak. Dagdag naman ni Benzaib, yun daw ang pinakamurang libing, kaya naman nagtawa na ng iba. Namutla naman si Simon at walang kibo. Ipinagpalagay na lamang ng kapitan na nahihilo ito dahil sa paglalakbay. Ika-4 na kabanata, si Kabesang Tales. Si Tandang Selo na kumupkop at nag-alaga noon kay Basilio sa pusod ng gubat ay matanda na. Maputi na ang kanyang buhok, subalit malusog pa rin ang pangangatawan. Gumagawa na lamang siya ng walis at hindi na nangangahoy o nangangaso sapagkat guminhawa na ang kanilang pamumuhay. Ang anak niyang si Tales ay isa ng kabesa de barangay. May 3 itong anak, sina Lucia, Tano at Huli. Namatay ang asawa nito at si Lucia dahil sa malaria. Sina Tano at Huli na lamang ang buhay. Sila ay naghirap at nagbungkal ng lupang punong-puno ng mga bagay at mikrobyo kaya't dinapuan ng malaria ang mag-anak. Gayunpaman ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pagpapaunlad ng lupang iyon. At nang mag-ani ng kanilang unang pananim na tubo, inangkin ng isang korporasyon ng mga paring may-ari ng lupa sa kalapitbayan ang kanilang lupang pinaghirapang linisin at tamnan. Sinakop at nilagyan ng mga tanda ang nabanggit na lupa. Pinahintulutan silang mag-ani roon ng tagapangsiwa ng mga pari kung magbabayad sila taon-taon ng 20 o 30 piso bilang buwis. Pumayag si Tales, isang tahimik na tao at masunurin sa mga pari upang maiwasan lamang ang pag-umpog ng palayok sa kawali. Unang-una, hindi siya marunong magsalita ng wikang Espanyol at wala naman siyang ibabayad sa manananggol. Magtiis ka! Ang payo ni Tandang Selo. Higit na maraming salapi ang magugugol mo sa pakikipag-usap kaysa magbayad ka ng makasampu ng buwis sa mga paring puti. Maaaring ipagpamisa ka pa nila bilang ganti. Ipagpalagay mo na lamang na natalo sa sugal ang 30 pisong iyon o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Naging masagana ang ani ni Tales at marami siyang napagbilhan. Nagbalak siyang magpatayo ng bahay na kahoy sa baryo ng Sagpang sa bayan ng Tiani na katabi ng San Diego. Masagana pa rin ang ani ng sumunod na taon. Bagamat naging 50 piso ang siningil na buwis ng mga pari, ito'y binayaran ni Tales ng walang kagalitan sa paniniwalang maipagbibili ang kanyang asukal sa mataas na halaga. Magtiis ka pa! Ang pampalubag loob ni Tandang Selo. Ipagpalagay mong lumaki ang buhaya.
Nang taong iyon ay nagkaroon ng kasaganahan ang pangarap ni Tales na manirahan sa isang bahay na tabla sa nayon ng Sagpang. Binalak ng mag-amang pag-aralin ang natitirang magkapatid na sina Tano at Huli tulad ng batang lalaki na si Basilio na kaibigan ng kanilang angkan. Iyon ay pinanganak din kasing hirap nila, subalit nag-aaral na noon sa Maynila. Ngunit hindi natuloy ang balak sapagkat pinagkaisahan ng kanyang mga kanayon na gawing kabesa di barangay si Tales. Siya ang pinakamasipag sa kanilang nayon at maluwag na ang kanilang pamumuhay. Upang hindi na magkaroon ng basag ulo sa pari o pamahalaan, binabayaran na rin ni Tales ng sariling bulsa ang buwis ng mga nakatalang pangalang namatay na o lumipat na ng tirahan. Maraming panahon ang naaksaya sa kanya dahil sa paniningil ng buwis at pagpunta sa ulong bayan ng lalawigan. Dagdagan mo pa ang iyong pagtitiis. Ipagpalagay mong sumama sa buhaya ang kamag-anak niya. Ang patawang winika ni Tandang Selo. Tuluyan na ngang hindi nakapag-aral sa Maynila si Huli dahil nadaragdagan pa ang buwis. Nang ang buwis ay umabot na sa 200 piso, sa halip na mayamot, nagkamot ng ulo at nagbuntong hininga at bumulong-bulong. Binalaan pa siya ng tagapangasiwa na kapag hindi nakapagbayad ng buwis ay sa iba ipalilinang ang lupang iyon. Nalaman niyang hindi ito nagbibiro nang may isang utusan ng pari ang tumira sa kanilang lupain. Mas mabuti pang lumubog ang lupaing iyon at mamatay kaming lahat, ang bulalas ni Kabesang Tales. May karapatan ba siyang angkinin ang lupain ko gayong hindi siya nagpakahirap sa pagbubungkal ng lupang sinasaka ko? Nanlaban nga si Kabesang Tales. Ayaw niyang magbayad ni kalahati sa napakataas na buwis. Nang makita ni Tandang Selo ang mukha ng anak na galit, hindi na siya bumabanggit ng tungkol sa mga buwaya. Binabantayan ni Kabesang Tales ang kanyang lupain. Naglilibot siya dala ang isang baril bilang pananggalang sa mga tulisang maaaring dumukot sa kanya. Nang ipagbawal ng Kapitan General ang paggamit ng baril, ay gulok naman ang daladala ng kabesa sa pagbabantay ng kanyang lupa. Nang inalisan siya ng gulok dahil sa napakahaba niyon, ginamit naman niya ang matandang palakol ng ama. Binihag ng mga tulisan si Kabesang Tales. Humihingi ang mga ito ng 500 piso para sa kalayaan ng kabesa sa loob ng 2 araw. At kapag nagtagal ang pagkakaloob ng tubos o may mangyari sa inutusang magbubukid na nagdala ng mensahe, maaaring pugutan ng ulo si Kabesang Tales. Kung may pambayad daw ito sa hukom at mga manananggol, nararapat ding may pambigay siya sa mga sawimpalad na pinag-uusig. Si Huli ay taimtim na nagdarasal sa mga imahen upang madagdagan ng kanyang 200 piso. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas liban sa agnos na bigay ni Basilio. Ang agnos na iyon ay ibinigay ng bugtong na monghang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara sa isang ketongin. Ito naman ang nagbigay ng hiyas kay Basilio bilang gantimpala sa pagpapagaling sa kanya. Nadagdagan lamang na 50 piso ang kanyang pera. Sinamahan ni Hermana Bali si Huli na isang laang bahay subalit nabigo sila. Sa huli, pinahiram ng 250 piso si Huli kapalit ng kasunduang maninilbihan siya kay Hermana Penchang hanggang sa mabayaran ang nasabing halaga. Nag-iiyak naman si Tandang Selo nang mabatid ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang apong pinakaiingatang hindi masunog ang balat sa init ng araw, na may mga daliring hubog kandila at mapupulang sakong ay maninilbihan bilang isang alila. Ikalimang kabanata, ang Noche Buena ng isang kutsero. Kasalukuyang inililibot ang pamaskong prosesyon sa mga lansangan ng San Diego nang dumating si Basilio. Naantala siya ng may ilang oras sapagkat nakalimutang dalhin ng kutserong si Sinong ang sedula nito. Pinigil iyon sa daan ng Guardia Sibil, binugbog at saka iniharap pa sa komandante. Muli namang nahinto ang karumata upang paraanin ang prosesyon. Buong galang na nagpugay sa unang imahen ang kaawa-awang kutsero saka siya nagdasal. Batay sa paglalarawang makarelihiyon sa Pilipinas, ito ay si Matusalem, ang pinakamatandang taong nabuhay sa buong mundo. Ang kanyang kasama at marahil kapanahon ay may anyong masaya at matikas at tinatawag na Noel sa Europa. Noong panahon ng mga santo o banal, ang biglang sambit ng kutsero, marahil ay walang mga Guardia Sibil, sapagkat kung mayroon man na hindi mabubuhay ng matagal ang mga tao sa pangungulata. Kasunod ni Matusalem, ang 3 haring magong nakasakay sa mga dambuhalang kabayo na nakahihigit ang sa itim na haring Melchor na tila handang sumagasa sa mga kasama.
Itinanong ng kutsero kay Basilio kung nakawala na ba ang kanang paa ni Bernardo Carpio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Pinaniniwalaan kasi na hari ng mga Pilipino si Bernardo Carpio na makapagpapalaya di umano sa bayan. Kasama sa prosesyon ng dalawang hanay ng mga batang lalaki, malulungkot at tila napipilitan lamang. Sumunod ang lumang andas ni San Jose na may anyong malungkot at mapagkumbaba, may tungkod na may mga bulaklak ng asusena. Pinakahuli sa prosesyon ang mahal na birhen na nakasuot ng Divina Pastora, nakasombrero ng malapad ang pardilya at may mahabang pakpak ng ibon na palatandaan ng paglalakbay sa Jerusalem. Nang dumaraan na sila sa tapat ng kwartel, naantala ang malalim na iniisip ni Basilio nang patigilin sila ng Guardia Sibil. Namatay pala ang ilaw ng isang parol ng karumata, kaya tumanggap ng katakot-takot na alimura ang kutsero. Bumaba na lamang ng sasakyan si Basilio na ayaw ng basag ulo at mahinahong naglakad na pasa ng kanyang tampipi. Ito ang San Diego, ang kaniyang bayan, bagamat wala ni isa man siyang kamag-anak doon. Sa kanyang paglalakbay ay napansin niyang walang masyadong parol ang mga bahay at tahimik ang karamihan maliban sa bahay ni Kapitan Basilio na puno ng kaligayahan. Nakita niya doon ang alperes, ang kura at si Simon. Dumating si Basilio sa kanyang tahanan, ang tahanan ni Kapitan Tiago, na tinitirhan ng isang katiwalang may malaking paghanga sa kanya. Nasaksihan nito ang isinagawa niyang bihasang pagtitistis na parang isang manok ang hinihiwa. Talagang hinihintay siya ng katiwala para ibalitang dalawang manggagawa ang napipiit, isa ang ipatatapon at maraming kalabaw ang nangamatay. Yan na naman, dati na ring mga balita ang isinasalubong ninyo sa akin. Ang payamot na sambit ni Basilio. Hindi siya mabagsik, ngunit malimit na makagalita ni Kapitan Tiago kaya napagbabalingan naman niya ang mga nakabababa sa kanya. Namatay ang isa sa ating mga kasama, ang matandang nagbabantay sa ating kaingin. Ang patuloy na pagbabalita ng katiwala. Ayaw siyang bigyan ng libing mahirap ng kura sapagkat mayaman daw ang kanyang Panginoon. Nakakawala tuloy ng ganang kumain ng mga balitang iyan at iyan din. Wala ba kayong maibabalita tungkol sa sagpang? Isinalaysay ng matandang katiwala ang pagkakadakip ng mga tulisan kay Kabesang Tales. Si Basilio ay nag-isip ng malalim. Biglang tumahimik at tuluyang huminto na sa pagkain.